Palapit na tayo dun sa aking pangarap na mag 20 pesos. Hello, kumusta po kayo lahat? Welcome po sa ating munting channel, ang Inday Sara Survivor, ang taga-ulit ng balita. Tatak na ang isang piraso ng kamatis depende sa laki, nagkakahalaga ng 20 pesos. Dahan-dahan lang. Kamatis pala ang 20 pesos kada isa, hindi bigas. Ang kilo ng kamatis mas mahal pa sa kilo ng tilapia o manok base sa monitoring ng Department of Agriculture. Nasa 160 hanggang 200 pesos na yan. Sa 220 pesos kada kilo, pumapatak na ang isang piraso ng kamatis depende sa laki, nagkakahalaga ng 20 pesos. Nasa hanggang 85 pesos lang ang kilo ng kamatis noong Hulyo. Pero dumoble sa hanggang 160 nitong Agosto at lalo pang nagmahal nitong Setyembre. Sa latest inflation report ng Philippine Statistics Authority, gulay gaya ng kamatis ang isa sa pangunahing dahilan ng pagtaas ng inflation rate sa 5.3%. Karaniwan daw yan tuwing bumabagyo ayon sa Bureau of Plant Industry. Pinag-aaralan kung saang lugar at anong buwan dapat nagtatanim ng partikular na gulay para sapat ang supply kung in demand at hindi sayang kung kakaunti ang demand. Bumilis sa higit 120% ang pagtaas ng presyo ng kamatis noong Disyembre ng 2024 na isa sa nag-ambag sa mas mataas na inflation sa nasabing buwan. Inaasahan ng Philippine Statistics Authority na mas lolobo pa ang presyo ng kamatis ngayong buwan ng Enero. Yan ang balita ni Jason Rubrico. Tila mamumulubi ang bibili ng 1 kilo ng kamatis ngayong panahon. Gaya ni Joan na sa 5 pirasong kamatis lang na kanyang binili ay halos nasa 100 pesos na ang kanyang binayad. Ganon din si Mang Adoro. Sobrang mahal. Sobrang taas ng pagtaan talaga ng kamatis. Talaga masakit sa bulsa. Isipin mo, lahat ng gulay, ang taas ng presyo ngayon. Sa mga pamilyan sa Metro Manila, umaabot na sa higit 200 pesos hanggang 400 pesos ang kada kilo ng kamatis. Pero bago pa man magbagong taon, mabilis na ang pagtaas ng presyo nito. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, sumirit sa higit 120% ang inflation o antas sa pagtaas ng presyo ng kamatis noong Disyembre ng 2024 na mas mabilis kumpara sa 31.3% noong Nobyembre. Malaki ang kanyang increase talaga dito sa National Capital Region. Yung level niya, ang NCR, yung average price ng kamatis noong Disyembre 2024 ay nasa 213 pesos and 45 centavos. Kung ikukumpara natin nung Disyembre nung 2023, ito ay nasa 64 pesos and 57 centavos lang. Ayon sa Philippine Chamber of Agriculture Incorporated, sumirit ang presyo hindi lang ng kamatis kundi maging ang iba pang mga gulay noong Kapaskuhan dahil sa mababang supply at mataas na demand. Kasi tinamaan tayo ng yung pepito, yung huli. Nanggilid dyan sa bundok yung mga tinamaan ng mga magugulay. Kaya bumaba ang supply ng ating mga gulay. Tapos sinabayan pa ng Pasko, maraming namimili ng Pasko. So tumaas ang demand. Sabi ng PSA, mas tataas pa ang presyo ng kamatis sa unang buwan ng 2025. Ang expectation natin ay patuloy itong tataas itong January, no? For example, itong National Capital Region
nag-re-range na siya ng mga 250 pesos hanggang close to 300 pesos per kilo. Isa ang kamatis sa mga nag-ambag sa pagbilis ng food inflation na naitala sa 3.4%. Sa kabuuan, mas bumilis noong Disyembre ang antas ng pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo sa 2.9% kumpara sa 2.5% noong Nobyembre. Isa rin sa mga dahilan ng mas mataas na inflation nitong Kapaskuhan ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng kuryente, pagtaas ng renta ng bahay at LPG, at ang pagtaas ng pamasahe sa barko. Yung pamasahe sa barko, may seasonality talaga yun, tumataas siya pag holidays, December and during summer. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Dati sibuyas ang presyong gold. Ngayon naman, kamatis. Tingnan nyo naman to, 108 pesos. 4 lang. Kung nakita ko yan kahapon, di ko na binili. Kahit sa palengke daw, ganito na rin talaga. Ganyan. 4 na ganyan. 108 pesos. Mga kababayan, hindi totoo ang balita na mas magaan ang buhay natin ngayon kaysa nakaraang ilang taon. Or last year, hindi pa nangyari ito sa atin. Lumalala na po ang agrikultura na production sa ating bayan dahil wala, ang daming dahilan. Number 1, baka ito na naman ay artificial na naman na shortage. Ito kagaya ng sibuyas. Pangalawa, yung agriculture natin ay hindi talaga nasusuportahan ng gobyerno. Kaya ang farmers ay lugi naman sila kung magbenta pa sila. Kaya tatanim na lang sila ng ibang tanim o kaya wala na mga anihan, mga rice fields na convert na sa residential. Kino-convert ang zoning from agricultural ginagawang residential o commercial na mga LGUs. Kasi naman po, yung mga may-ari din naman ng lupa ay gusto naman nilang kumita. Kaya galing po ako sa Vietnam, nakita ko kung gaano ka mura ang pagkain doon. Nakakaiyak po na dati ay natututo lamang sila sa atin dyan sa UP Los Baños kung paano magtanim ng bigas. Kaya yung survey po na nagsasabing 60%, 60% ng Pilipinos ay nakakaramdam na sila ay mahirap ngayong taon. Naniniwala po ako doon. Kaya naman po, dapat po talaga pagigihan na ng gobyerno natin itong Happy New Year natin na New Year's resolution para sa ating gobyerno. Pasensya na, may hika ako.